Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dra, Ligaya Santos, at ngayon ay susuriin natin ang paksang mga natural na paraan para bawasan ang pagputi ng buhok. Mga natural na paraan para bawasan ang pagputi ng buhok. Naranasan na ba ninyo, mga ginang at ginoo, na bigla kayong nagulat pagtingin sa salamin? Nakita ninyo ba ang ilang puting hibla ng buhok na kumikinang sa inyong ulo na tila bigla na lang sumulpot? Naramdaman na ba ninyo ang kirot sa puso nang may nagkomento na tila tumatanda na kayo dahil lang sa inyong buhok na may mga hibla ng abo? Alam kong hindi madali ang ganoong pakiramdam. Ang puting buhok ay hindi lamang tanda ng pagtanda, kundi minsan ito rin ay isang lihim na alalahanin na nagpapababa ng ating kumpiyansa sa buhay. Maraming kababaihan at kalalakihan ang gumagamit ng hair dye bilang pansamantalang solusyon, ngunit nag-aalala rin sila sa mga kemikal at sa pangmatagalang epekto nito sa anit at kalusugan. Kaya, naisip ba ninyo kung may natural at ligtas na paraan upang mapabagal ang proseso ng pagputi ng buhok o kahit na makatulong na muling tumubo ang buhok na itim at makintab na nagmumula mismo sa ating kinakain at pang-araw-araw na pamumuhay? Kung ang sagot ay oo, ang video na ito ay para sa inyo. Ngayon, bilang isang kaibigan sa kalusugan ng aking channel, hindi na ako mag-uusap tungkol sa mga pansamantalang hair dye. Sa halip, ibubunyag ko sa inyo ang 5 ganap na natural, ligtas, at banayad na pamamaraan na ginamit ng ating mga ninuno sa loob ng libu-libong taon upang alagaan ang buhok na itim, makintab, at malakas mula sa ugat. Lalo na, ang pangatlong pamamaraan ay tiyak na ikagugulat ng marami dahil sa pagiging simple ngunit napakabisa nito. At bago tayo magsimula sa paglalakbay na ito upang maibalik ang kabataan sa ating buhok, kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang mga ibinahaging ito, huwag mag-atubiling bigyan ng like ang aking channel at pindutin ang pulang subscribe button sa ibaba. Ito ay ganap na libre ngunit napakalaking inspirasyon para sa amin upang patuloy na gumawa ng mas mahalagang video para sa kalusugan ng komunidad. Taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Ngayon, handa na ba kayo? Sama-sama nating hanapin ang solusyon sa maagang pagputi ng buhok ngayon din. Unang bahagi, pag-unawa sa ugat ng problema. Bakit nagiging puti ang buhok? Mga ginang at ginoo, upang malunasan ang isang sakit, kailangan nating maunawaan ang pinagmulan nito. Katulad nito, upang malunasan ang puting buhok, kailangan nating maunawaan kung bakit nawawala ang natural na itim na kulay nito. Bawat hibla ng buhok ay tumutubo mula sa follicle ng buhok na parang isang maliit na pabrika sa ilalim ng anit. Sa pabrikang ito, may mga manggagawa na tinatawag na melanocytes na dalubhasa sa paggawa ng natural na pangulay na tinatawag na melanin. Ang melanin ang nagbibigay ng itim, kayumanggi o pulang kulay sa buhok. Kapag malusog ang katawan, regular na gumagana ang mga manggagawa at itim at makintab ang buhok. Ngunit kapag nabawasan ang bilang ng mga manggagawa o hindi sila gumagana ng maayos, hindi sapat ang melanin upang kulayan ang buhok. Ang tumutubong hibla ng buhok ay magiging puti na lamang. Ang kulay ng kerating iyon ang puting buhok. Narito ang 5 pangunahing dahilan kung bakit nagiging puti ang ating buhok. 1. Pagmamana. Genetics. Kung maagang nagkaroon ng puting buhok ang inyong mga magulang o lolo't lola, mas mataas ang posibilidad na mangyari din ito sa inyo. Hindi natin mababago ang genes, ngunit maaari nating pabagalin ang proseso sa pamamagitan ng malusog na pamumuhay. Number 2. Matagalang stress at pag-aalala. Ang stress ay naglalabas ng mga hormone na nakakapinsala sa mga selulang gumagawa ng kulay. Maraming tao ang nakakaranas ng kapansin-pansing pagputi ng buhok pagkatapos ng malalaking pagsubok sa buhay. 3. Kakulangan sa nutrisyon. Kailangan ng mga sangkap ang ating katawan para makagawa ng kulay. Ang kakulangan sa bitamina B12, B5, iron, copper, at zinc
ay maaaring magdulot ng unti-unting pagputi ng buhok. Ang hindi sapat na pagkain o masyadong pagdidiyeta ay madalas na humahantong sa kakulangan sa nutrisyon. Afar, masamang pamumuhay. Ang pagpupuyat, pag-inom ng alak, at paninigarilyo ay nagbubunga ng maraming free radicals, parang mga magnanakaw na sumisira sa mga selulang gumagawa ng kulay. Lambay. Mga kondisyong medikal. Ilang sakit sa thyroid, pituitary gland, o autoimmune diseases ay nakakaapekto rin sa produksyon ng melanin. Kapag naunawaan na ninyo ang mga dahilan na ito, makikita ninyo na ang 5 natural na pamamaraan na ibabahagi ko ay hindi magic, kundi direktang tumutulong sa pagpapabuti ng mga ugat ng problemang ito. Nakakatulong ang mga ito na magbigay ng nutrisyon, magpababa ng stress, at suportahan ang pabrika ng kulay ng buhok upang muling gumana. Kaya, ano ang unang pamamaraan? Ang isang magic na gamot para sa buhok na ipinasa sa libu-libong taon. Alamin natin ngayon, ikalawang bahagi. 5. Natural na pamamaraan. Pamamaraan 1. Ang tuba-tuba Jatropha multifida, ang halamang gamot para sa maitim na buhok. Mga ginang at ginoo, kapag pinag-uusapan ang pagputi ng buhok, tiyak na marami sa atin ang pamilyar sa tuba-tuba. Mayroon tayong kasabihan, kung nais mong maging itim ang buhok at pula ang pisngi, maghanap ng tuba-tuba sa bundok. Ngunit paano gamitin ang tuba-tuba ng tama, mabisa, at ligtas ay hindi lahat ay nakakaalam. Tamang paggamit. Ang pinakamahalagang bagay na dapat ninyong tandaan ay huwag na huwag gagamitin ang sariwang tuba-tuba na hindi pa naproseso. Sa panahong ito, naglalaman ito ng maraming tanin at antraglycoside na maaaring magdulot ng constipation, iritasyon sa tiyan, at pinsala sa atay. Kailangang iproseso ang tuba-tuba sa pamamaraang 9 na ulit na pag-steam, 9 na ulit na pagtuyo na may itim na munggo. Ang prosesong ito ay nakakatulong na alisin ang pagkalason at pataasin ang bisa ng halamang gamot. Madali kayong makakabili ng handa ng tuba-tuba sa mga mapagkakatiwalaang tindahan ng halamang gamot. May 3 simpleng paraan para gamitin ito sa bahay. Ihain bilang tsaa. Kumuha ng 10 hanggang 50 gramo ng pinrosesong tuba-tuba, banlawan ng mainit na tubig, at ihalo sa 600 ml ng mainit na tubig sa loob ng 50 hanggang 50 minuto. Inumin ito bilang tsaa sa buong araw. Ang inumin ay may kulay na reddish-brown, bahagyang mapait at madaling inumin. Pakuluan. Sa parehong dami ng tuba-tuba, pakuluan ito sa 3 tasa ng tubig hanggang sa maging 1 tasa. Hatiin sa 2 bahagi at inumin pagkatapos kumain. Mas marami ang makukuhang benepisyo. Ibabad sa alak. Ibabad ang 500 gramo ng pinrosesong tuba-tuba sa 2 litro ng dekalidad na alak sa loob ng humigit kumulang 1 buwan. Uminom ng 1 hanggang 2 maliit na baso araw-araw habang kumakain. Lalo itong mabuti para sa mga kalalakihan upang mapalakas ang kalusugan. Paalala, kailangan ninyong maging matiyaga at gamitin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan bago makita ang kapansin-pansing pag-itim ng buhok. Huwag mawalan ng pag-asa pagkatapos ng ilang linggo. Iwasan ang pagkain ng sibuyas, bawang, at puting labanos habang ginagamit ang gamot. Ang mga taong may mababang presyon ng dugo, mababang sugar sa dugo, o pagtatae ay hindi dapat gumamit nito. Ang paglalakbay upang maibalik ang itim na buhok ay parang pagtatanim ng isang puno, mga ginang at ginoo. Kailangan ng oras para alagaan at diligan araw-araw. Ang tuba-tuba ang mahalagang sustansiya para sa punong iyon. Kaya, bukod sa tuba-tuba, anong iba pang superfood sa ating kusina ang makakatulong na muling maging itim ang buhok? Lumipat tayo sa ikalawang pamamaraan. Pamamaraan 2. Pagsasama-sama ng itim na munggo, itim na linga, at itim na abaka black mongo, black sesame and black flaxseed, ang pampalusog na duo para sa buhok mula sa kusina. Ang ikalawang pamamaraang ito
ay napakalapit at pamilyar sa inyong lahat. Ito ay ang paggamit ng itim na linga at itim na munggo. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang kulay itim ay konektado sa kidney. Ang mga natural na itim na pagkain tulad ng itim na linga at itim na munggo ay madalas na may napakagandang epekto sa pagpapalakas ng kidney. At tulad ng alam natin, kung malusog ang kidney, magiging itim at malakas ang buhok. Mabisang paggamit. Maraming paraan upang isama ang dalawang ito sa inyong pang-araw-araw na pagkain. Bibigyan ko kayo ng 3 pinakasimpleng paraan. Pulbos ng itim na linga at itim na munggo. Ihawin ang itim na linga at itim na munggo. Mas mainam ang uri na may berdeng loob sa parehong dami. I-1:6:1 ratio hanggang sa maging mabango. Pagkatapos, palamigin at gilingin upang maging pinong pulbos. Ilagay sa isang selyadong garapon at gamitin kung kinakailangan. Araw-araw, ihalo ang 2 hanggang 3 kutsarita ng pulbos sa maligamgam na tubig. Maaari ring magdagdag ng kaunting pulot o rock sugar para mas madaling inumin. Inumin sa umaga o sa pagitan ng pagkain. Lugaw ng itim na munggo at itim na linga. Pakuluan ang itim na munggo hanggang sa lumambot. Pagkatapos, magdagdag ng kaunting inihaw at giniling na itim na linga, haluin ng maayos. At magdagdag ng kaunting rock sugar para sa matamis na lasa. Ito ay isang masarap at masustansyang merienda. Inihaw na tubig ng itim na munggo. Ihawin ang itim na munggo sa mahinang apoy hanggang sa pumutok ang balat at maging mabango. Araw-araw, kumuha ng isang dakot at ihain sa mainit na tubig tulad ng tsaa. Inumin ito bilang kapalit ng tubig. Nakakatulong ito upang palamigin ang katawan, mag-detox, at napakabuti sa kidney. Pamamaraan 3. Pagmasahe sa anit, acupressure, at essential oil ng balat ng pomelo. Ang sorpresang pamamaraan para sa buhok. Mga ginang at ginoo, ang sorpresang pamamaraan na nais kong ibahagi sa inyo ay nagmumula mismo sa ating mga kamay iyon, ay ang pagmasahe sa anit at acupressure. Bakit ko sinabing nakakagulat ito? Dahil madalas nating hinahanap ang mga komplikadong solusyon, mamahaling gamot, at masasarap na pagkain, ngunit nakakalimutan natin na isa sa mga pinakamabisang solusyon ay ganap na libre at maaaring gawin anumang oras kahit saan. Sa pamamagitan lamang ng banayad na pagmasahe araw-araw, makakakuha kayo ng 3 malaking benepisyo. Pagbaba ng stress. Nakakatulong ito na maging relax ang nerbiyos, magpababa ng nakakapinsalang hormone, at maging komportable ang isip na nagpapalusog sa buhok. Pagpapabuti ng blood circulation. Nakakatulong ang masahe na mas maraming dugo ang makapunta sa hair follicles na nagdadala ng nutrisyon at oxygen upang alagaan ang buhok at gisingin ang mga pigment cells. Pagpapasigla sa hair follicles. Ang banayad na pisikal na paggalaw ay nakakatulong na muling maging aktibo ang hair follicles. Paano ito gagawin ng napakasimple? Maaari ninyo itong gawin tuwing gabi bago matulog o tuwing umaga paggising, kailangan lang ng 10 hanggang 10 minuto. Hakbang. Paghahanda. Gamitin ang 10 daliri, hindi ang kuko. Suklayin ang buhok mula harap patungo sa likod at mula sa magkabilang sentido patungo sa batok ng 20 hanggang 30 beses. Kailangan lang na maging mainit ang pakiramdam ng anit. Hakbang 2. Masahe na paikot. Gamitin ang dulo ng mga daliri upang bahagyang diinan ang anit at simulan ng pagmasahe ng paikot. Magsimula sa noo, dahan-dahang umakyat sa tuktok ng ulo, pagkatapos ay patungo sa magkabilang sentido at magtapos sa batok. Gawin ito ng dahan-dahan, huminga ng malalim at regular. Hakbang 3. Acupressure. Ito ay isang mas mataas na hakbang upang madagdagan ang bisa. May 2 mahalagang acupuncture points na kailangan ninyong tandaan. Baihui, GV, point. Matatagpuan ito sa tuktok ng ulo, sa intersection ng linya na nagkokonekta sa 2 tuktok ng tenga at ng linya na bumababa sa gitna ng ilong. Gamitin ang gitnang daliri
upang idiin ang puntong ito at dahan-dahang imasahe sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Nakakatulong ang puntong ito na maging sariwa ang isip at bawasan ang pananakit ng ulo. Feng Qi GB 20 point. Matatagpuan ito sa 2 hukay sa magkabilang gilid ng leeg sa ilalim ng buto ng batok kung saan nakakabit ang trapezius muscle. Gamitin ang 2 hintuturo upang idiin ang 2 puntong ito nang sabay sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Nakakatulong ang puntong ito na maibsan ang paninigas sa leeg at balikat at makakatulong sa mas mahusay na daloy ng dugo sa utak at anit. Upang madagdagan ang bisa, maaari ninyong isama ang essential oil ng balat ng pomelo. Ang balat ng pomelo ay sikat na mula pa noon sa kakayahan nitong magpasigla ng pagtubo ng buhok, magpatibay ng buhok, at maging mabango at malambot. Bago magmasahe, maaari ninyong ispray ang kaunting pomelo oil sa ugat ng buhok at anit. Ang sariwang amoy ng pomelo ay makakatulong sa inyo na mas makapag-relax. Kasabay nito, ang mga sustansiya sa balat ng pomelo ay sasabuhay at magpapalusog sa hair follicles. Maaari ninyong gawin ang pomelo oil sa bahay o bumili sa mga mapagkakatiwalaang tindahan. Bakit nakakagulat ang pamamaraang ito sa marami? Dahil napakasimple nito. Hindi ito nangangailangan ng pera at hindi kailangan ng komplikadong paghahanda. Kailangan ito ng isang bagay na mas mahalaga iyon ay ang pag-aalaga sa sarili. Sa gitna ng maraming alalahanin para sa pamilya at mga anak, minsan nakakalimutan ninyong maglaan ng ilang minuto upang alagaan ang inyong sarili. Tingnan ang 5 hanggang 10 minutong masahe na ito bilang isang mahalagang oras upang mahalin ang inyong katawan. Kapag payapa at maluwag ang isip, maiiwasan ang sakit at muling magiging itim ang buhok. Mga ginang at ginoo, nakarating na tayo sa 3 pamamaraan. Susunod ay isang pamamaraan na panlabas na pamilyar, ngunit hindi lahat ay ginagawa ng tama. Halika't alamin natin ang ika-4 na pamamaraan. Pamamaraan. 4 na mamaraan. Hair mask na may pure virgin coconut oil, ang tagapagligtas, para sa tuyot, sirang, at puting buhok. Ang virgin coconut oil ay tiyak na hindi na bago sa inyo, di ba? Ito ay itinuturing na isang kamangha-manghang natural na moisturizer para sa balat at buhok. Para sa puting buhok, ang coconut oil ay hindi lamang nakakatulong na mag-moisturize kundi mayroon ding mas malalim na epekto. Ang coconut oil ay naglalaman ng lauric acid, isang medium-chain fatty acid na may maliliit na molecule, madaling tumagos sa buhok, nagpapalusog sa buhok mula sa loob, nagpapababa ng pagkawala ng protina, nagpapatibay ng buhok, at nagpapababa ng pagkalagas. Bukod pa rito, ang coconut oil ay mayaman sa vitamina E at antioxidants na nagpoprotekta sa hair follicles mula sa free radicals. Nagpapabagal sa proseso ng pagtanda at pagputi ng buhok. Mahalaga, ang coconut oil ay nagmo-moisturize ng anit, antibacterial, antifungal, at nagpipigil sa dandruff na nagpapanatili ng malusog na anit ang pundasyon para sa malusog at itim na buhok. Tamang paraan ng pag-hair mask gamit ang coconut oil. Maraming tao ang gumagamit ng coconut oil ngunit nagrereklamo na malagkit ang buhok. Ito ay dahil hindi natin ginagawa ng tama. Tuturuan ko kayo ng bawat hakbang. Paghahanda. Kumuha ng sapat na dami ng pure virgin coconut oil, mga 2 hanggang 3 kutsarita para sa buhok na umaabot sa balikat. Painitin ang coconut oil sa pamamagitan ng pagbabad ng mangkok ng coconut oil sa mainit na tubig. Ang mainit na langis ay mas madaling masisipsip. Pagpahid ng langis. Gamitin ang dulo ng mga daliri upang kumuha ng coconut oil at ipahid ng pantay-pantay sa anit muna. Habang nagpapahid, dahan-dahang imasahe ng paikot sa loob ng 5 minuto upang masipsip ang langis at mapasigla ang blood circulation. Pagpahid ng langis sa buhok. Pagkatapos magmasahe sa anit, gamitin ang natitirang langis upang ipahid ng pantay-pantay mula sa ugat hanggang sa dulo ng buhok. Gamitin ang malapad na ngipin ng suklay upang dahan-dahang suklayin upang maipamahagi ang langis sa buong buhok.
Pag hair mask, gumamit ng plastic shower cap o isang mainit na tuwalya upang balutin ang buhok. Ipahinga sa loob ng 30 minuto hanggang 1 oras. Ang init ay makakatulong na bumukas ang cuticle ng buhok at masipsip ang mga sustansiya ng mas malalim. Paglilinis. Ito ang pinakamahalagang hakbang. Kailangan ninyong hugasan ang buhok ng 2 beses gamit ang ordinaryong shampoo. Ang unang paghugas ay upang alisin ang labis na langis at ang pangalawa ay upang lubusang linisin. Pagkatapos, banlawan ng malinis na tubig. Dapat ninyong gawin ang pamamaraang ito ng regular, 1 hanggang 2 beses bawat linggo. Pagkatapos ng ilang panahon, mararamdaman ninyo na ang buhok ay hindi lamang mas malambot at mas makintab, kundi unti-unti ring bumubuti ang mga puting hibla ng buhok. 4 na pamamaraan na ang nagawa natin. At ngayon ang huling pamamaraan, isang napakapamilyar na gulay na maaaring tumutubo pa nga sa inyong bakuran. Isang gulay na marahil ay kakaunti ang nakakaalam ng benepisyo nito sa buhok. Pamamaraan 5. Paggamit ng diet tack. Hawtuin cordata, ang halamang gamot na pampalamig at panlinis mula sa bakuran. At ang ika-5 pamamaraan, isang napaka-espesyal din ay ang paggamit ng diet tack. Tiyak na marami sa inyo ang pamilyar sa gulay na ito. Ang ilan ay nagtanim pa nga ng maliit na kumpol sa kanilang bakuran, tulad ng larawan na ibinahagi ng isang tapat na manonood ng aking channel. Kadalasan, alam natin ang diet tack sa kakayahan nitong magpagaling ng ubo, constipation, at magpalamig ng katawan, ngunit makakatulong din ito upang mapabuti ang puting buhok. Paano gamitin ang diet tack? Maaari ninyo itong gamitin sa mga sumusunod na paraan. Kainin ng hilaw. Ito ang pinakasimpleng paraan upang makuha ang lahat ng sustansiya. Araw-araw, maaari kayong kumain ng isang maliit na dakot ng diet tack bilang isang pampalasa sa pagkain. I-blender at inumin. Hugasan ng malinis ang isang dakot ng diet tack, ilagay sa blender kasama ng kaunting tubig, i-blender hanggang maging pulbos, at salain upang makuha ang katas. Ang diet tack juice ay may bahagyang malansang amoy. Maaari kayong magdagdag ng kaunting asukal o pulot para mas madaling inumin. Uminom ng 2 hanggang 3 beses bawat linggo. Hair mask para sa anit. Ito ay hindi gaanong karaniwan. Durugin ang diet tack, pigain upang makuha ang katas, at gamitin ang cotton swab upang ipahid ng pantay-pantay sa anit. Dahan-dahang imasahe at ipahinga sa loob ng 20 minuto bago hugasan ng malinis. Nakakatulong ang pamamaraang ito upang linisin ang anit, bawasan ang pamamaga, bawasan ang pangangati, at suportahan ang malusog na hair follicles. Paalala, dahil ang diet tack ay may malakas na cooling properties, ang mga taong may mahinang katawan, madalas na nakakaramdam ng lamig sa tiyan o may maluwag na dumi, ay hindi dapat gumamit nito ng marami. Kaya, naibahagi ko na ang 5 natural na pamamaraan upang mapabuti ang maagang pagputi ng buhok. Bawat pamamaraan ay may sariling lakas, ngunit nakikita ba ninyo, lahat sila ay may iisang punto, iyon ay ang pagtatalaga mula sa ugat, pagpapalusog sa katawan mula sa loob. Ikatlong bahagi, konklusyon, pangkalahatang payo at paalala. Mga ginang at ginoo. Sa pagtatapos, napag-usapan na natin ang 5 pamamaraan. Pag-inom ng pinrosesong tuba-tuba Jatropha multifida upang mapalakas ang atay at kidney at mapalusog ang dugo. Pagkain ng itim na linga at itim na munggo upang magbigay ng micronutrients at magpalusog sa buhok. Pagmasahe sa anit at acupressure upang maibsan ang stress at mapabuti ang blood circulation. Hair mask na may coconut oil upang mag-moisturize at protektahan ang buhok mula sa labas. Paggamit ng diet tack Hawtunia cordata upang palamigin, mag-detox at palamigin ang dugo. Hindi ninyo kailangang gawin ang lahat ng 5 pamamaraan ng sabay-sabay. Maaari kayong pumili ng 2 hanggang 3 pamamaraan na pinakaangkop sa inyong katawan at kondisyon. Gayunpaman,
Lahat ng mga pamamaraan sa itaas ay magiging epektibo lamang kung isasama ninyo ito sa tatlong mahahalagang bagay na ito. Tinatawag ko itong tatlong paa para sa malusog na buhok. Balanseng nutrisyon. Kumain ng sapat na sustansiya. Kumain ng maraming gulay, prutas, iba't ibang uri ng beans. Iwasan ang fast food, mga pritong pagkain na maraming langis at matatamis. Uminom ng sapat na 2 litro ng tubig araw-araw. Positibong pananaw. Ito ang pinakamahalaga. Sanayin ang inyong sarili na mag-isip ng positibo at masaya. Maari kayong mag-meditate, mag-yoga, maglakad-lakad, o sumali sa mga health club upang maibsan ang stress. Kapag payapa ang isip, magiging malusog din ang katawan. Sapat na tulog. Subukang matulog bago 11 ng gabi at matulog ng 7 hanggang 8 oras bawat araw. Ang pagtulog ay ang ginintuang oras para sa katawan upang mag-recover at magkumpuni, kasama na ang mga selula sa hair follicles. At higit sa lahat, iyon ang pagiging matiyaga. Walang natural na pamamaraan na nagbibigay ng resulta sa loob ng isang gabi. Ito ay isang proseso. Ngunit ang gantimpala na matatanggap ninyo ay hindi lamang mas itim na buhok, kundi isang mas malusog na katawan at isang mas sariwang espiritu. Mga ginang at ginoo, ang ating paglalakbay ngayon ay pansamantalang nagtatapos dito. Umaasa ako na sa 5 detalyadong pamamaraan na ibinahagi ng aking channel, nagkaroon kayo ng mahalagang lihim upang alagaan at panatilihin ang kabataan ng inyong buhok. Kung sa tingin ninyo ay talagang mahalaga ang video na ito, huwag kalimutang muling suportahan kami sa pamamagitan ng pagpindot sa like button, subscribe button, at lalo na pindutin ang bell icon sa tabi nito upang hindi ninyo mapalampas ang anumang kapaki-pakinabang na video sa kalusugan sa hinaharap. At umaasa rin ako na ibabahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, at sa mga taong nag-aalala rin tungkol sa puting buhok. Isang maliit na pagbabahagi mula sa inyo ay makakatulong sa maraming tao na muling matagpuan ang kumpiyansa at kagalakan sa buhay. Kung mayroon kayong anumang katanungan o matagumpay na ginawa ang anumang pamamaraan, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba ng video na ito. Babasahin at sasagutin ko ang lahat. Sa huli, sa ngalan ng pangkat ng aking channel, taos-puso akong umaasa na laging malusog ang lahat ng inyong ginang at ginoo, laging payapa ang inyong kaluluwa, masaya, at sana'y mabilis ninyong mahanap muli ang inyong itim, makintab, at malusog na buhok. Maraming salamat sa inyong atensyon, paalam, at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na mga video.